Nang magising si Bianca kinabukasan ay hindi kaagad siya bumangon mula sa kama. Matagal siyang napatitig sa kisame habang nag-iisip. Tama ba ang desisyon niyang kausapin si Dustin at ayaing magpakasal sila? Kailan niya lang nakilala ang binata? Ang tanging alam niya rito ay ang age ng lalaki, ang trabaho, ang tunay na pangalan. Naulilang lubos ito at may isang kapatid na lalaki. He's a total stranger. Sa sinasabi lang ni Clarissa nagre-rely na mabuting tao si Dustin. Pero si Tristan naman ay matagal niya nang kilala. Twice lang silang naging mag-on, but she soon realized na hindi pa rin pala niya gaanong kilala ang ex-boyfriend. Tama ang sinasabi ng marami, na ang isang tao'y lubusan mo lang makikilala kapag nakasama mo na sa iisang bubong. Ang dapat nilang siguro niyang gawin ay maging maingat ng husto dahil makakasama niya rito sa kondo si Dustin sa loob ng ilang buwan. Nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga si Bianca bago bumangon. Sa kanya narinig ang tumunog na doorbell. Mabilis niyang isinuot ang robe at lumabas ng silid. Tinungo niya ang pinto at binuksan yon. "Good morning." Nakangiting bungad sa kanya ni Dustin. Parang saglit na huminto ang pagtibok ng puso niya pagkakita sa binata. Talaga bang nagkahaganito siya kapag nakikita ang lalaki o kapag ngumingiti lang to? Pinilit pa kalmahin ni Bianca ang sarili. "You're early, Ania." Ganito talaga ako kapag may kausap na tao. Ayokong nalilate, lalo na kung babae ang kausap ko. Wika ni Dustin bago muling ngumiti. "Maganda ka pa rin kahit bagong gising." Biglang na-conscious si Bianca sa itsura. Ni hindi pala siya nakapagsuklay muna ng buhok bago humarap sa lalaki. Nawala kanina sa isip niya sa pagmamadaling mabuksan kaagad ang pinto. Pero kunwari hindi niya narinig ang huling sinabi ni Dustin. Niluwagan niya ang pagkakabukas ng pinto. "Come in." "Thanks." Pumasok si Dustin sa loob ng kondo. Bago nito iniabot kay Bianca ang isang paper bag. "For you." "Ano to?" Maang niyang tanong bago kinuha ang iniaabot ng lalaki. "Native eggs. Mas masustansya yan kaysa sa mga eggs na nabibili sa tindahan at supermarkets. Mas mabuti para sa kalusugan mo at sa baby." Bahagyang natigilan si Bianca. Is he really thoughtful? O nagpapa-impress lang ito sa kanya? "Saan mo to binili?" "Inutang ko ulit yan sa friend ko. Bukod sa fruit stand, ay meron din siyang tindang mga native eggs. May farm din kasi sila sa Bulacan." "Have a seat. Ilalagay ko lang to sa ref. Tamang taba. Wala na rin akong stock ng eggs." Sabi ni Bianca saka tumungo sa kitchen. Sa halip na maupo ay sumunod sa kanya si Dustin. "Hindi pa ako nag-aalmusal. Ikaw, nag-breakfast ka na ba?" Umiling ang lalaki. Hindi pa rin. "Maupo ka muna. Magluluto lang ako ng pagkain natin." "Bakit hindi ikaw ang maupo? At ako na lang magluluto para hindi ka mapagod. Alam kong ang mga buntis na babae ay laging matamlay at masama ang pakiramdam, lalo na sa early months ng kanilang pregnancy." "How did you know that?" Maang niyang tanong kay Dustin. Nagkibit ng balikat si Dustin. "Pagkagaling ko rito sa inyo kahapon, ay bumili ako ng libro about pregnant women at pati na rin sa mga newborn baby. Binasa ko yung libro kagabi." Sagot nito sa kanya. Napatulala talaga siya sa lalaki. Hindi niya alam kung ano ang iisipin at sasabihin ng mga sandaling yon. Maya-maya'y tila nahimasmasan si Bianca. She's beginning to like the guy. Pero kapag hindi niya pinigilan ng damdamin, ay mauulit na naman ang nangyari sa kanya kay Tristan. "I'll cook. Maupo ka na lang." Malamig niyang sabi sa binata bago tinungo ang ref. Isinalansan niya roon ang mga itlog na dala nito. "I insist, Bianca. I want to take care of you and the baby." Galit siyang humarap sa lalaki kaya bigla itong tumigil sa pagsasalita. "You don't have to do that.
May kasunduan tayo. At yun lang. I can take care of myself. Ako rin ang bahala sa baby ko. Okay. Itinaas ni Dustin ang dalawang kamay. Hindi na ako mangungulit. Just don't be upset, okay? Isinara niya ang ref at nakapamaywang na hinarapang lalaki. Just do your part para wala tayong magiging problema. Nagprito ng itlog si Bianca at luncheon meat. Nagtoast siya ng bread bago inilabas ang butter mula sa ref. Habang iniluluto niya ang oatmeal, ay nagtimpla siya ng kape para sa dalawa. Hindi pumayag si Dustin na hindi tumulong sa paghahanda sa mesa. Hindi na rin nakipagtalo si Bianca sa binata. Wala na siyang lakas para gawin yon. Iinom ka ng kape? Tanong ni Dustin sa kanya nang nakaupo na sila. Yes, why not? You're pregnant. Parang paalala nito sa kanya. I know. You don't have to remind me that. Kaya hindi ka pwedeng uminom ng kape. Inis na tumindig si Bianca at itinapon sa kitchen sink ang laman ng kanyang tasa. Kinuha niya ang isang box na fresh milk sa ref at nagsalin sa isang baso bago siya muling naupo sa harap ng mesa. Kahit naiinis siya kay Dustin, ay hindi niya maitatanggi sa sariling natatouch siya sa pagmamalasakit nito sa kanya. Matapos ikabit ang kanyang seatbelt, ay sumulyap si Bianca kay Dustin. Baka malimutan mo ang napag-usapan natin kanina at madulas ka. Ayokong magduda si Clarice. Sabi niya sa lalaki. Bakit hindi muna tayo dumaan sa doktor para makapagpa-check up ka? Bukas ako pupunta sa doktor, pero mag-isa lang ako. Ngayon na Bianca, gusto kitang samahan sa unang check up mo. Magiging mag-asawa na tayo, remember? Alam mo bang lumalampas ka na sa limitasyon mo? Magpapakasal tayo para may maipakilala lang akong ama ng batang dinadala ko sa aking pamilya. Yun lang yun. I insist. Kung hindi ka papayag na magpa-check up muna ngayon, ay kalimutan mo nang may pinagkasunduan tayo. Are you threatening me? No. Mabilis na sagot ni Dustin sa dalaga. Sinasabi ko lang ang gagawin ko kapag nagmatigas ka pa. But are you threatened? Inis niyang inistart ang makina ng sasakyan. Hindi siya makapaniwalang may pagkabossy at dominante ang lalaking to. Paano silang magkakasundo kung ganitong parehong matigas ang ulo nila? Bandang huli pinili ni Bianca na sundin ng lalaki. Pumunta sila sa pinakamalapit na klinik sa kondo niya at nagpa-examine siya. Nalaman niyang 5 weeks na ang baby sa tiyan niya. And the baby's doing fine. Niresetahan siya ng vitamins at pinayuhang magpa-check up siya regularly. Nagulat si Bianca nang si Dustin ang nagbayad sa fee ng doktor at nang bumalik sila sa kotse, kinuha nito sa kanyang susi. Dahil ito raw ang magdadrive. Hindi na nakipagtalo si Bianca sa binata. Maging nang ihinto muna nito sa harap ng isang bilihan ng gamot ang sasakyan. Matapos kunin sa kanyang reseta ng doktor, ay umibis ng sasakyan si Dustin. Pagkaraan ng mahabang sandali, dala na nito ang isang plastic na may lamang mga vitamins. Natutuwa siya sa pagmamalasakit at pag-aalaga sa kanya ni Dustin. Pero hindi niya gusto ang feeling na parang unti-unti na siyang nahuhulog sa binata. Pumunta si Dustin sa apartment na ni Clarice sila pagkaraan. Matapos niyang pindutin ang doorbell, ay hinintay ni Bianca na buksan ng kaibigan ng pinto. Hindi naman nagtagal ay bumukas yun at bumungad si Clarice bago ito napangiti pagkakita sa kanya. Bianca, buti naman dumating ka na. Alam mo bang kagabi pa ako hindi makatulog dahil sa sorpresang sasabihin mo sa akin? Isip ako ng isip kong... Napatigil sa pagsasalita si Clarice nang makitang palapit sa kanila si Dustin. Wait, nandito rin si Dustin? Magkasama kayong dalawa? Yes, Clarice. Sagot ni Bianca sa kaibigan. Nang hustong makalapit si Dustin ay agad itong umakbay kay Bianca. Natigilan naman ang dalaga sa ginawang iyon ni Dustin. May problema ba, Clarice? Tanong ni Dustin sa babae.
Nagtatakang nagpalipat-lipat ng tingin si Clarice sa dalawa. Wait, kayo bang dalawa ay may mutual understanding na? Usisa nito. At tubiling ngumiti si Bianca sa kaibigan. Hindi ba dapat ay papasukin mo muna kami? Pilit ang ngiti na sabi ni Bianca. Parang napahiya naman si Clarice narinig. Oo nga pala, pasok muna kayo. Nang patuloy na sila ni Clarice sa loob ng apartment, ay naramdaman ni Bianca ang paghawak ni Dustin sa isang kamay niya. Gusto niyang bawiin ang kamay mula rito, pero bigla niyang napansin si Clarice. Matama nitong pinagmamasdan ng bawat kilos nila ni Dustin. Naupo sila sa mahabang sofa. Hindi pa rin binibitawan ni Dustin ang kamay niya at ipinatong pa ngayon sa isang hita nito. Wait ha, medyo gulat pa rin ako. Sabi ni Clarice bago naupo sa katapat na sofa. The other day lang kayo nagkakilala at dito yun mismo sa apartment ko. Yesterday ay tumawag kayo pareho sa akin at I went to her condo. Putol ni Dustin sa iba pang sasabihin ni Clarice. Napatingin naman si Clarice kay Dustin. Pumunta ka sa condo ni Bianca? Okay. And we decided to get married soon. Napatulala muli si Clarice sa kanila. Parang na-shock ito. What? Are you serious? Of course, we're serious. Sagot ni Dustin kay Clarice. Hindi nagsasalita si Bianca ng mga sandaling yon. Hinayaan niya na lang si Dustin at nagpapasalamat siya dahil okay naman pala to. Mukhang hindi ninenervyos sa drama nila. Okay, kailan niyo gustong magpakasal? Maybe 2 weeks from now. Nanlaki ang mga mata ni Clarissa narinig. 2 weeks from now? Maang nitong sambit. Yeah, 2 weeks from now. Kakagaling lang ni Bianca sa isang relasyon at ikaw naman ay isang freewheeler. You've dated so many women and may mga naging girlfriends ka pero kahit minsan ay hindi sumagi sa iyong isipan ng kasal. Kaya ang akala namin ni Nico ay wala kang balak magpakasal kahit na kailan. Nagtataka si Bianca sa sinasabi ng kaibigan. Ganoon ba kakilala ni Clarice si Dustin? Well, you're wrong, Clarice. Hindi ba't nasabi ko sa'yo one time na kapag natagpuan ko na si Mrs. Wright, ay saka ko iisipin ng tungkol sa pagpapakasal? Now, here she is. Narinig ni Bianca na saad ni Dustin sa sinabi ng kaibigan. Of course, I have intentions on getting married someday. But now, dumating na si Bianca sa buhay ko, kaya hindi ko na siya pakakawalan pa. Habang nagsasalita ang lalaki, naramdaman ni Bianca na humihigpit ang hawak nito sa kamay niya. Gusto niya na sanang bawiin yon dahil nangangawit na siya. Pero nang tangkain niyang hilain ang kamay, ay hindi pumayag si Dustin. At sa halip ay dinala pa nito yon sa mga labi bago hinalikan. Nag-init ang mga pisngi ni Bianca. Hindi lang dahil nagiging sobra na ang lalaki. Pero ngayon lang nangyari to sa kanya. May ilang pagkakataon before, nakasama niya si Tristan. At kasama rin nila si Clarice pero kahit minsan, ay hindi nag-display ng affection si Tristan sa harap ni Clarice. O kahit sa iba pang pagkakataong, iba naman ang kasama nila ng dating nobyo. Naiilang siya pero parang natutuwa siya sa ginagawa ni Dustin. She felt very special and loved. Okay, sabi ni Clarice bago itinaas ang dalawang kamay. Wala na akong sinabi. Sana lang ay totoong pag-ibig na ang nararamdaman ninyo para sa isa't isa at hindi simpleng attraction. Mahal magpaanal ng kasal at malaking abala pa. Tumango naman ang dalawa patunay na gusto ang nadarama nila sa isa't isa. Inaya si Bianca ng kaibigan sa kitchen at naiwan si Dustin sa salas. Nakahinga ng maluwagang dalaga. Kapag kasi nasa tabi niya ang lalaki parang hindi siya makakilos ng husto dahil nakokonsyo siya. Desidido na ba talaga kayong magpakasal ni Dustin? Habang nagtitimpla ng juice ay tanong ni Clarice sa kanya. Yeah, sana nandito si Nico para magkakilala na rin tuloy kayong dalawa. More than 1 year na kaming mag-on at last month ay engaged na kami.
pero hindi ko pa rin kayo napapakilala sa isa't isa. Why don't you call him? Pauwiin mo rito. Sasabihin ko kay Dustin, mas makikinig yun sa kanya. Bakit naman? Ikaw ang girlfriend ni Nico kaya bakit mas makikinig siya kay Dustin? Because my dear. Parang biglang natigilan si Clarice bago ngumiti. Best of friends sila, remember? Kaya nga minsan nagsiselos ako kay Dustin dahil ang akala ko ba'y ang brother ni Dustin ang best friend ni Nico? Natigilan naman si Clarice. Saka ito kumuha ng 3 baso at nagsalin doon ng tinimplang juice. Oo nga, ganon din yon. Close din sila sa isa't isa, sina Dustin at Nico. Magsasalita pa sana si Bianca pero biglang sumulpot sa kitchen si Dustin. At mula sa likuran niya'y iniyapos nito ang isang braso sa may taas ng balikat niya. Otomatikong napahawak siya sa braso ng lalaki upang alisin sana ang pagkakayapos nito sa kanya. Pero bigla siyang natigilan ng maramdamang dumampi ang mga labi nito sa may ulo niya. Para siyang nakuryante sa ginawang iyon ng binata at tila nanlalambot na napasandal sa malapad na balikat nito. Baka naman binabago mo ang isipan ng kaibigan mo para wag na akong pakasalan, Clarice. Natawa si Clarice sa binata. Kailan ka pa naging paranoid ha? Dati na, hindi mo lang nahahalata. Hindi rin naman sila nagtagal kay Clarice. Inayos ni Dustin ang marriage license nila and after a few days, finally, ay ikakasal na sila tomorrow. Si Clarice ang magiging witness nila. Bago ang kasal ay pinuntahan siya ni Dustin sa kondo niya. Past 9 na ng gabi nun at hindi niya ine-expect na pupunta ang binata. Anong ginagawa mo rito? I have something to tell you. Sagot ni Dustin sa kanya nang papasukin niya ito sa loob. Sana'y tumawag ka na lang o kaya'y nag-text ka na lang. May ibibigay din ako sa iyo, Bianca. Nagulat si Bianca nang iabot ni Dustin sa kanya ang isang maliit na box na dark blue ang kulay. Nang buksan niya yon, ay nagulat pa siya nang makita ang 3 singsing na laman ng box. Ang 2 wedding ring at ang isa pa'y engagement ring. Hindi siya maaaring magkamali. Mamahali ng mga singsing na to. Sa tingin niya ay totoong diamond ang nag-iisang bato sa engagement ring. Where did you get this? Nakuha ko yan ng hulugan. 18 months to pay. Mabilis na sagot ni Dustin sa kanya. Natatandaan mo yung friend ko na may-ari ng fruit stand at farm na inuutangan ko ng fruits at native eggs? Yes. Sa kanya ko rin inutang yan. Nagpapahulugan ng alahas yung misis niya. Kinuha ni Dustin ang engagement ring at lumapit sa kanya. Para siyang natigilan dahil habang isinusuot nito sa daliri niyang singsing, ay matamang nakatitig sa kanyang binata. Nakalimutan ko na ang tungkol sa singsing. Hindi nga pala tayo nakapunta sa jewelry store para bumili ng singsing natin nung nanggaling tayo sa apartment ni Clarice. Alam kong nahihirapan ka sa kalagayan mo ngayon, kaya ako na lang bumili. I mean, umutang. Marahang binawi ni Bianca ang kamay dahil hawak pa ito ng lalaki. Magkano ang kuha mo sa singsing? Kukuha ko ng cheque para mabayaran mo na... No. Iling ni Dustin sa kanya. Hayaan mo nang ako ang bumili ng singsing natin. Pero unfair naman yun para sa'yo. Kung ikaw ang bumili ng singsing dahil mababawasan pa ang perang ibabayad ko sa'yo. Okay lang, Bianca. Sabi ni Dustin bago ngumiti. Tumingin si Bianca sa binata. Pero nang makita niyang nakatingin pa rin ito sa kanya'y agad niyang binawi ang tingin. O okay, ikaw ang bahala. Ano nga pala yung sasabihin mo? Tanong niya rito saka mabilis na tumalikod. Gusto ko lang sabihin sa iyong pagkatapos ng kasal natin. Kahit na ano ang mangyari, nandito lang ako paragi sa tabi mo at hinding-hindi kita pababayaan. Natigilan si Bianca sa narinig. Naiinis siya kay Dustin dahil parang napakabait nito. At hindi manhid ang puso niya para baliwalain yon. Pero mas naiinis siya sa sarili kung bakit hinahayaan niyang mapalapit siya sa lalaki katulad ngayon. Kailangang iwasan ko siya.
Bulong niya sa sarili. Hindi siya pwedeng mangarap na pwedeng matuloy sa isang magandang love story ang tungkol sa kanila ni Dustin. Gayong kakagaling niya lang sa isang relasyon. Isang simpleng white dress ang isinuot ni Bianca at puting sapatos din na mababa lang ang heels. Susundan siya rito ni Dustin sa kondo at sabay silang pupunta sa West. 10 o'clock ang kasal at 9 o'clock ang usapan nila ng binata. He arrived at 9 o'clock para siyang namalikmata nang makita ang lalaki. Totoo bang plumber lang ang mapapangasawa niya? He was good-looking and the rough around the edges kind. But she never thought that he could also be the polished look of a catalog model. He is wearing dark tan trousers and off-white polo. Parang biglang tumigil sa pagtibok ang puso niya ng mga sandaling yon. Pero agad niyang pinagalitan ng sarili. Hindi niya na pwedeng hayaang mangyari ang isang bagay na maaaring magdulot na naman ng sakit sa kanya.